ta'ala wa barakatuhu at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapanood, lalong-lalo na sa aming mga kapatid na mga Muslim. At nandito po naman tayo sa ating programang Islam 101, mga pagtalakay sa mga usapin at issue na may kinalaman sa Islam at saka sa mga Muslim. At ito po ang inyong lingkod, si Brother Abdul Fattah Zakaria, ang host ng programang ito. At ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay hinggil sa isang issue na napapanahon na isa sa mga dapat ding malaman ng kamusliman, lalong-lalo na ng mga taga nasa Pilipinas at saka sa Mindanao. Ito ay ang pagtalakay natin sa kasaysayan at ilan sa mga impormasyon na kinakailangang malaman ng isang Muslim tungkol sa mga Muslim sa Mindanao. Ang Pilipinas, bago pa man dumating ang mga Kastila na siyang nagdala ng Kristyanismo, ang Pilipinas ay isang bansang Muslim. At hindi natin pahabain ang pagtalakay dito sapagkat napakaraming mga pruweba na nagpapatunay na bago pa man dumating ang Kristyanismo, ay tayo ay nasa ilalim na ng pananampalatayang Islam. Subalit na natili ang Mindanao sa kanyang pagiging, ang mga tao dito sa pagiging Muslim nila sapagkat hindi sila nagpasakop sa mga Kristiyano at saka sa mga Kastila. Bagaman mga kapatid sa Islam, ang ating tatalakayin ngayon ay hinggil sa kasalukuyang nangyayari sa Mindanao na may kinalaman sa pagkakasundo o usapang pangkasunduan sa pagitan ng mga Bangsamoro at saka ng national government, ng gobyerno ng Pilipinas. Ngayon po, alhamdulillah at binigyan tayo ng pagkakataon. Of course, nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat pinaunlakan tayo ng ating mga magulang sa Islam na ating mga bisita upang magbigay sila sa atin ng basic information, kaalaman tungkol sa nangyaring usapang pagkasunduan. At ang layunin ng programang ito ay upang malaman natin kung ano yung mga nangyayari sa Mindanao at hindi upang tayo ay tumuligsa o di kaya ay umatake sa ilang mga grupo. Sila man ay mga Muslim o hindi mga Muslim. Ang una nating resource person at ang ating bisita, siya ay isang political analyst at nagfo-focus siya talaga sa mga usapin may kinalaman sa Mindanao issue. Siya ay nagtapos ng bachelor's degree on sociology sa MSU General Santos City at siya din ay nagkamit ng masteral degree sa UP Diliman at ongoing po ang kanyang doctorate. So alhamdulillah, ipapakilala natin si Professor Tahir Nalik. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. By the way po, si Professor, siya po ay taga Buluan, Maguindanao. Masya-Allah, kung saan ako din, ang pinanggalingan ko ay taga doon din ako. Masya-Allah. Ang ikalawang guest natin at resource person natin, siya naman itong may nag-focus naman siya sa religious affair. Siya po ay nagtapos ng bachelor's degree on education sa King Saud University. Isa po itong napakalaking university at kilala po ito sa kaharian ng Saudi Arabia. At siya din po ay tumatayong advisors ng mga kapatid natin patungkol sa kanilang relihiyon. Nagbibigay siya ng mga payo sa ating mga kapatid tungkol sa Islam at nagbibigay din siya ng edukasyon sa mga taong nangangailangan ng edukasyon tungkol sa Islam. At ipapakilala natin, siya po ay nanggaling naman sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Siya po ay walang iba si Alim Ustad Ahmad Jan Saleh. Assalamualaikum Bapak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ang atin pong dalawang bisita, sila po ang magtatalakay o mag-i-explain sa atin kung ano po yung nangyayari ngayon sa Mindanao at sa particular sa mga Bangsamoro. By the way, uunahin na natin yung question kay Prof. Ano po yung who are the Bangsamoro? So, sino po ang tinatawag na Bangsamoro sa Mindanao? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'in. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shukran brother for the question. Ang tanong ay sino ang mga Bangsamoro? The Bangsamoros are those Islamized inhabitants of the Philippines
tinawag silang Bangsamoro sapagkat sila ay hindi tumanggap ng Kristyanismo, tulad ng nasabi mo kanina. Kung matandaan natin, ang Pilipinas ay before the arrival of Spaniards, almost all of the Philippines are Muslims. So itong mga Bangsamoro, sila yung nananatiling Muslim hanggang sa panahon na to. Kaya nga tinawag sila na Bangsamoro. Itong term na Bangsamoro ay nangyari nung pre-colonial period, nung dumating mga Spaniards diyan sa lugar natin. When they found that people in Panay, in Cebu, even in the Luzon area, most especially in Mindanao, are having the same faith with the people in the south of Spain, that was Al-Andalus before, who happened to rule Spain from 711 to 1492, na yung mga taong yun ay parehas na Muslim. So tinawag nila yung mga Muslim na yun sa Pilipinas na Moro. So yun sila yung mga Bangsamoro. Sa ngayon, ang Bangsamoro ay meron tayong, we have 13 ethno-linguistic groups in the Philippines who call themselves as Bangsamoros. Ang pinakamalaki sa mga tribo na yun yung Maguindanao, Maranao, at saka Tausug. At saka mayroon pang 10 na iba. Kasama rin yung Iranon, Iyakan, Kalagan, Sangil, Samal Bangingi, Palawanon, 13 lahat ang mga ano na yun. So sila po yung na-Islamize talaga ever since na bago pa dumating yung mga Spaniards. Hindi lang sila. Even the people in Luzon, di ba nabanggit? Hindi lang sila, pero sila yung remained as Muslims up to this very moment. Mashallah. Ano naman po, since natalakay natin yung Bangsamoro, sila pala yung mga nanatili talaga sa Islam after na ano. So, what is Bangsamoro? What does it mean? Well, ang Bangsamoro is a term. Bangsa is a Malay term for nation. Of course, Moro, yun yung tawag ng mga Spaniards when they arrived there. Dahil nga, tayo yung mga Muslim, tinawag tayo mga Moro. So, ibig sabihin ng Bangsamoro is a Moro nation or a Moro people. As simple as that. So, basically, ang mga Spaniards, tinawag nila, pag sinabi ng Moro, ibig sabihin ng Muslim, di ba? Yan. Yun ang connotation. Mashallah. Then, papasok tayo kasi meron talagang ngayon mababasa mo sa mga news, 'di ba? National news sa sa atin sa Pilipinas na merong nangyayaring usapang pangkasunduan between Bangsamoro people at saka national government. So, ano ba 'yun? Kasi nabasa ko is Bangsamoro political entity. What does it mean? Ano ba ang kahulugan nitong this peace agreement or kasunduang pangkapayapaan, ang tawag doon, ay between the Philippine government and the Moro Islamic Liberation Front in particular. So itong Bangsamoro political entity na sinasabi mo ay ito ay produkto nung more than 17 years of negotiations between the Philippine government and the Moro Islamic Liberation Front. Kung inyong matatandaan, way back 2008, mayroong mga negotiations na magkakaroon sa ng MUAD, Memorandum on Agreement on Ancestral Domain, na hindi yun, it was an initial agreement but unsigned. So, after that, nung di mapirmahan yun, nagkaroon naman ng continued negotiation between the two parties until na nabuo yung tinatawag na FAB or Framework Agreement on Bangsamoro. Ang isa sa nilalaman nito is the establishment of new political entity, which is the Bangsamoro political entity na gagawin. Actually, the term is Bangsamoro government. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Ito pala yung napagkasunduan ng dalawang panig. Ito ay ang kasunduang pangkayapaan, hindi para sa gulo. Na yung Bangsamoro ay kilalanin ng national government as nag-i-exist sila ng mga tao at meron silang karapatan, political man or religious and any matters, na ito yung mapagkasunduan natin na matatalakay natin maya-maya inshallah subhanahu wa ta'ala. Ano naman po yung FAB? At paano ito nag-facilitate? Paano ito nangyari? Ano yung meron sa loob nitong agreement na ito? FAB is the Framework Agreement on Bangsamoro. As we mentioned a while ago, itong
MILF at saka Philippine government, nagkaroon sila negotiation 17 years ago, more than 17 years, way back 1997. It goes through several maraming mga pangyayari na nangyari. Kung hindi natin banggitin, mahaba yun. Hanggat dumating sa panahon on last October 2012, nagkaroon ng framework agreement on Bangsamoro. Itong framework agreement on Bangsamoro, isa sa mga tinalaki na yung binanggit mo kanina, because the parties agreed or found out and agreed that the present system in the autonomous region, the ARMM, is a failure experiment ni President Ninoy. No? So sabi nila, they agreed that there must be a new political entity in the area, and that is called the Bangsamoro government. Yun yung nabanggit natin kanina. Itong FAB, tulad na nasabi natin, ay resulta ng tedious work by both parties to attain peace in the area. Isa sa mga nilalaman niya is tulad ng banggit mo kanina ay to recognize the self-determination of the Bangsamoro people. Isa sa mga importanteng bagay dito sa bagong na pagkasunduan ay yung sinasabi na asymmetric relationship between the national government and the Bangsamoro people. Itong asymmetric is unlike the system before of the national government, na ang sistema ng national government integration. The Bangsamoro people has to be integrated to the national body politics of the Philippine government. Sa ngayon, hindi na ganon. Ang ngayon, hindi recognize ng gobyerno ng Pilipinas na mayroong nation that is existing in the Philippines other than the Filipino people. So, yun yung and that is the Bangsamoro people. Mashallah. Ito yung pagkakaiba nung national final peace pact between MNLF and Yes. the national government. Definitely. Kasi integration Yun sa nauna. So ito, pagkilala sa merong political entity na kailangang kilalanin ng national government. It's the thing is, Mashallah. merong isang nasyon. Mayroong isang There is nation. an existing nation in the Philippines other than the Filipinos, which is the Bangsamoro. Yun yung Mashallah. yun yung So, according to yun nga sa framework agreement ng Bangsamoro, natalakay doon yung pagkilala nila sa identity ng Bangsamoro, na meron silang rights religious, sa anumang affairs nila, political, and then nahati ito, parang ginawa nila is nagkaroon sila ng 3 annexes na ito yung isa sa pinakamahalagang kailangang matalakay. Yung wealth sharing, power sharing, as we talked nung nakaraang linggo, at saka yung normalization. So, doon tayo papasok sa bagay na iyon. Pero bago yun, tanungin ko muna si Ustad, di ba? Si Ustad Ahmad. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng peace agreement dito. So, meron talagang nangyayaring, ibig sabihin nito, nagkukulide, ibig sabihin, nagkakaroon ng gulo, ang national government between Bangsamoro, di ba? At saka ng national government. Hindi talaga natin may kakaila yun. May gulo sa Maguindanao, may gulo sa Hulo, may gulo sa Basilan. So, ang bawat isa may hinaing, ang Bangsamoro may hinaing. Nangangulugan ito, Bapa Ustad, na ang national government is handa silang mag-give way para yung mga Bangsamoro makuha nila kung ano yung hinaing nila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama yung sinabi mo na nangyari ito dahil may dahilan, di ba? May dahilan. Pero sa palagay ko, kaya nagkausap ang dalawang panig para mabigyan ng solusyon. Ika nga sabi nga nila, tutultukan na sa pamamagitan nito. Kaya nagkasundo yung dalawang panig. Hindi natin magkaila yung gano'n. Ito namang sa side ng Bangsamoro ay madali nila ito natanggap dahil yan naman ang payo sa atin, di ba? Lalo-lalo na sa Islamic aspect na pag ang tao, pag ang kaibang reliyon ay magkaalok ng kapayapaan, kailangan tanggapin mo.
malinaw yan sa nabanggit sa Quran. Mashallah. Sabi nga ng Allah, وَأَنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ha? Pag inalok kayo ng inyong mga kalaban na Truce, mag-usap, diba? Kapag-usap. upang Sa kapayapaan. ng kapayapaan, tanggapin ninyo. Tanggapin. Yun ang payo sa atin. Mashallah. Wa tawakkal ala Allah. Tawakkal. Magtiwala kayo kay Allah subhanahu wa Tiwala kayo ta'ala. sa Allah. So sa agreement na ito na nangyari, actually, hindi natin masasabi na talo ang Bangsamoro dito. Kasi bakit? According sa Quranic, sa ating Sharia, ipinahintulot ito ni Allah subhanahu wa ta'ala at inutusan pa actually tayo na makipagkasundo sa kanila kapag sila yung gustong makipagkasundo sa atin. So mashallah, meron tayong dalil doon. So Islamically, pwede itong peace agreement na ito. By the way, ibalikan natin yung Prof, yung question doon sa ano itong wealth sharing, saka yung power sharing, at saka yung eventually yung yung normalization. So maaari kayong dalawa sumagot sa bagay na ito. Unahin natin yung wealth sharing. Papa Ustad. Kasama ito sa mga annex na napag-usapan, marami pong nakakalam nito. Ito ay kalat sa mga diaryo at saka mga balita. Itong wealth sharing. Itong wealth sharing, ito yung napagkasunduan ng magkabilang panig. Ito yung GPH at saka yung MIRIP. Kung paano hatiin yung kayamanan ng bansa. Sabihin natin na yung Mindanao daw ay mayaman. Mashallah. Oh. Nakikita natin yun mga Mashallah. So, tatalakayin ito bago pa man ipatupad itong napagkasunduan peace agreement. Dahil kailangan po ito na ma-fix ng magkabilang panig. Ano bang gagawin dito? So itong wealth sharing nito, ito ay may kinalaman ang area lang effective ito sa mga area ng nasasakupan ng political entity ng Bangsamoro. Like halimbawa Maguindanao, Lanao del Sur at saka yung Olo and Basilan province. So ibig sabihin nito, yung wealth sharing na meron diyan, paghahatian at of course, hindi naman talo ang Bangsamoro doon kasi ang nabasa ko is merong 75-25 o di kaya 60-40 o di kaya 50-50. Depende na lang po sa kung anong wealth meron doon, lalong-lalo na yung natural resources, taxations, di ba? So, kung sino po yung may dadagdag po kayo doon. In addition to that, of course, kasi ang purpose dito ng establishment of the Bangsamoro new political entity ay talagang magkaroon ng self-determination ng Bangsamoro people. Na isa sa very important factors on how to attain self-determination is to have your own resources, to create revenue. Paano mag-exist ang Bangsamoro government kung wala silang revenue? Walang income. Walang income. Yan sa FAB, sa FAB, na-mention yung generation and wealth sharing to be done in the Bangsamoro government. Kaya nga itong wealth sharing na to, dinefine nila diyan kung ilan ba yung mga bagay-bagay na halimbawa sinabi mo kanina, how many percent for instance sa gas for instance, natural kasi ang Mindanao ay napaka rich in terms of oil, they said it is second to Saudi Arabia when it comes to oil. So sa punto na yan, nag-agree yung both party na 50% for the national government and 50% for the Bangsamoro government. Yung mga non-metallic minerals in the jurisdiction of the Bangsamoro political entity, yan 100% sa Bangsamoro government. So lahat mapupunta sa mga Bangsamoro people. Oo. Tapos yung mga metallic na naman, yun ay 75% sa Bangsamoro and then 25% the government. National government. So, ganun din ang taxes. Yung taxation, all taxes that's generated out of the resources in the Bangsamoro jurisdiction, 25% the national government, 75% sa Bangsamoro government. Mashallah, napakaganda. Ito namang power sharing. What does it mean generally? Ang power sharing naman.
Ang power sharing tulad din ng ganun kasi yan nga ang tingin ng mga natin, most of us, tingin natin itong Bangsamoro government is a genuine autonomy. It's a genuine autonomy that cater the right of the Filipino Bangsamoro people for self-determination. So, para makater yung self-determination ng Bangsamoro people, magkakaroon ng power sharing. Meron silang mga powers in governance na sila ang mangangasiwa. Tulad halimbawa ng lahat ng departamento ng gobyerno, tulad ng Ministry of Education, for instance, Public Works and Highways, all those ministries ay under na talaga na 100% sa Bangsamoro government. Meron mga party naman ng power that is being inherited by the national government tulad ng foreign affairs. Kumbaga yung passport, ang pasaporte, national government ng mga siwa dyan. Monetary policy, national government pa rin. Ibig sabihin, peso pa rin ang pera dun sa Mindanao. Yun ang mga postal, peso, Philippine government pa rin mga siwa. At saka, yung external security, pangangasiwaan National pa rin. defense kung ano Pangangasiwaan pa rin. Hindi, yun ang tawag term dyan sa agreement, external security. If there will be threat, kung mayroong foreign threat sa Bangsamoro area, ang magdidepensa nun ay national government. Yun. Bagkus naman yung internal security yun ay responsibility ng Bangsamoro government. Yun yung in a nutshell, yan yung nasa power share. So magkakaroon ng slight na pagbabago, amendments, halimbawa sa education, di ba? Sa education format na sa mga Bangsamoro area, magkakaroon ng pagkakaiba talaga, like yung halimbawa, yung madrasa system natin, may papasok na siya ngayon sa Department of Education. And then, mas lalawak pa ang kanyang scope, lalo na sa pagtuturo ng mga ustad, lalo na sa may kinalaman sa basic belief ng mga Bangsamoro. Hindi ba, ustad? Okay. Masyado. Kaya lang siguro yung kasi bago pa man itong napag-usapan itong kasunduan, ay sinabi nga na nila na itong autonomous region Muslim Mindanao na itinatag noon pa, nung panahon pa ni Pangulong Corazon C. Aquino, ay hindi sapat para matugunan yung problema. Di ba gano'n? So kailangan palitan. Kaya itatatag itong Bangsamoro government. So itong ERMM ay mayroon silang tinatawag na Bureau of Madaris under sa DepEd na Department of Education. So kung titingnan po natin dito, siguro kasama rin dito sa kailangan baguhin, di ba? Na kailangan baguhin. Kasi napapansin po natin na yung curriculum na kung saan ito ay pinairal doon sa mga schools, Arabic schools o kaya English yun, ay hindi sapat. Sa palagay ko, gagawa rin sila ng batas na para ma-improve yung manhaj, yung curriculum ng yung Bureau of Madaris. Katulad din ng Sharia. Dahil nabanggit din doon sa FAB na palalawakin yung Sharia. So siguro kasama doon din ng education. So nag-interest ako doon sa Sharia, yung implementation ng Sharia system according to the Quran and the Sunnah, talagang mas magbo-broad siya. Kasi kahit ngayon hindi napapatupad ng mga Bangsamoro yung kanilang Sharia system according to Quran and Sunnah, kasi nga bakit? May hadlang kasi mayroong national government na iniisip nila contradiction ito o conflict ito sa Philippine Constitution. Actually, Sheikh, hindi pa natin alam yan kasi gagawin pa yan doon sa yung trabaho ng Transition Commission. Titingnan din natin kung ano ba ang gagawin nilang kaya papalaw expansion yung Sharia, ano yung gagawin nila. Ganun din yung actually, hindi pa ngayon malinaw, pero inshallah, hinasa natin yan. Kinakraft pa siya, di ba? Mamaya, matatalakay natin yung crafting of basic law. Ngayon, meron ako mga categorical questions dito. Yung halimbawa, nagsiserve ba talaga siya yung peace agreement sa interest ng ating people? Yeah, of course. It served the interest of people. course, diba? Of course. Tulad ng nasabi niyo sa kanina, we as Muslims,
talagang sa peace tayo. Yan ang turo ng Islam sa atin. So definitely, ang Bangsamoro, if we look into the history of the Bangsamoro, since the very beginning, more than 400 years, we have been into war, into conflicts in the area. So this time, alhamdulillah, nakita natin yung light at the end of the tunnel na mayroon pa lang posible na magkakaroon tayo ng peace. So definitely it serves the interest of our people. Parang mga sinasabi sigaw sa mga rally sa halimbawa sa Cotabato, sa may ibang province natin, give peace a chance, di ba? Yes, Ito na yung time para This is the time. magkaroon tayo ng peace. Okay. Ito na lang, mga question ko is, yung sa normalization ba is, does it mean na madidissolve yung BIAF or ano, kasi ito yung military wing ng MILF, ano ang mangyayari sa kanila after nung agreement pagka nag-implement ito? Ano yung mangyayari sa BIAF? So yung mga tao, halimbawa yung nasa BIAF, magiging sila ba yung mga police? Sila ba yung magiging magsiserve as nasa ano natin, sa defense natin, sa internal, yung katulad ng sinabi niya kanina? Yun po ang question. BIAF, yes, BIAF, yan yung military wing ng Moro Islamic Liberation Front. Of course, MILF is a revolutionary organization. Alam natin yun. BIF is its military wing. So, itong normalization ay ginawa to make sure the final implementation of what has been agreed. Kumbaga, hindi magkaroon ng totoong peace kung walang normalization. So, kung mayroon ng normalization, normal ng situation, it is impractical, in a common sense, it's impractical to have a revolutionary unit of any government. Di ba? So, definitely, yun ang they will be decommissioned. The BIAF will be decommissioned. And either masasali sila dun sa police force ng Bangsamoro government, or they will opt to join the civilian government of the Bangsamoro government. Nasa sa kanila yun. Pero definitely, most of them will join the police force of the Bangsamoro government. Okay. So, ito yung mga isa din sa mga categorical questions na ito ano naman ng role ng mga duat natin? Siyempre may mga ustad talaga tayo. Ano yung role nila para mas-disseminate itong peace agreement, para iparating din sa mga tao yung nangyayaring sa agreement na ito? Actually, bro, nung panahon pa ni President Marcos, nakipag-negotiate ng GPH, government, sa mga Bangsamoro. Nagkaroon na yung, inumpisa na yung peace. Kaya nung panahon ni Marcos, hindi ako nagkamali, naitatag na doon yung Ministry of Islamic Affairs. Di ba, bro? Yung Ministry of Islamic Affairs. Pangalawa, yung pagtatag ng Presidential Decree 1083, yung Sharia Court. Nung dumating ng panahon ni President Ramos at saka si President Curry, doon naman na-umpisan yung OMA. Yung Office of Muslim Affairs. Office of Muslim Affairs. At saka yung Sharia rin. Tuloy rin yung Sharia. So, ayon sa ating obserbasyon, bilang daya, hindi naman sa hindi natin napakinabangan ito ng gusto, pero kulang. Yung tingin natin na kulang. Kasi limitado lang ang by the way, yung da'wa at saka yung natin, mga activities natin dito, kasi actually tayo naman mga daya, di ba? Ang trabaho natin ay paano iparating sa mga tao o paano ituwid yung paniniwala at pananampalataya ng mga tao. So hindi natin na gaano na napakinabangan yun. So inshallah, itong nakita natin itong FAO, nasilip natin doon sa kanilang mga sa articles nito na palalawakin yung Sharia, at hindi lang yun, nabanggit nga ng isa sa mga panel ng MILF, nakasama daw na pag-uusapan doon sa power sharing na magkakaroon ng hisbah, yung al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Malaking yun. Malaking bagay ito. Malaking bagay yun na kung saan ay
umano sa ating mga daya, mga duat. Sakaling ang mismong yung government, yung Bangsamoro, Oo. ay magbigay ng panukala na talaga implement yung al-amr bil ma'ruf. Okay. Dahil sa nakikita natin yung peace kasama yun, yung kapayapaan. Halimbawa, yung mga tao, kung marami nang nagsasala, marami nang nag-aayon, umiiwas ng karamihan sa mga tao sa lahat ng pinagbabawal na, ano ang resulta? Di peace. So, mali-lessen yung crime rates, di ba? Mabagit natin yung peace, di ba? So, hindi naman natin din makakaila na meron sa mga area na Bangsamoro, sa mga Christians, di ba? Mga settlers na nandun na sila. So, ibig sabihin nito, yung peace agreement, magsiserve siya as para matigil ito or ma-lessen yung conflict between Christians and Muslims. Definitely. Definitely, yes. At saka, ayun sa aking tingin, hindi naman yung gulo, hindi naman siguro yung between the Muslim and Christian, di ba? Hindi naman siguro religion ng... It's not about... ika nga sabi nga yung mga prinsipyo at saka yung kunting yung karapatan ng tao na Okay, in last- addition to that, okay. short of that, tulad ng sinabi ni Ustaz, actually ang conflict sa atin, it's not on religion eh. It's very clear nabasa natin dun sa parang political thought ng former chairman, late chairman ng MILF, si Ustaz Salamat Hashim, Allah yarhamu. Ang enemy ng MILF, he's talking of the MILF, and the Bangsamoro people, are not the Christians, not the Filipinos. Ang sabi niya, our enemy is the corrupt system. Kahit sino pero nagkataon lang na yan ang, kumbaga, nagiging Sila kalaban na yun, promoter, dahil diba? sila ang proponent, no? System na corrupt. Kung sino man, kahit pinsan natin, kapatid natin, kalaban natin yun. Mashallah. Kasi siya ang nagpapatakbo ng sistema na ayaw natin. Mashallah, buti na ipaliwanag mo yun, Prof. Pero ito na yung last question ko. Eventually, anong mangyayari sa MILF organization? Magiging ma-dissolve siya or magiging anong mangyayari sa kanya? Pagka na-implement na yung disagreement, anong mangyayari sa MILF organization? It depends sa kanila. It depends. As we know, nothing is permanent in this world. It's either the MILF could become a political party na pwedeng religious anything or mawawala. Okay. It's either of that. Ang katotohanan diyan ang Bangsamoro government ay hindi lamang yan sa MILF. Hindi sila ang solely na dadala benefit, di ba? Hindi. It's the Bangsamoro people. General Bangsamoro. Yeah. Okay. Mashallah, napagandang usapin kayo. Kaya lang, wala na rin tayong oras. Pero bibigyan ko na lang kayo ng time para kung ano po yung general message sa ating mga viewers. Unahin pa natin si Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Muli, ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang tungkol dito sa ating pinag-usapan ay suportahan. Kaya inaanyayan ko ang aking mga kapatid, ang buong Bangsamoro. Hindi lang yung buong Bangsamoro, yung mga tao, yung mga Pilipino. Suportahan po natin ito at tanggapin po natin at tutulong, hindi lang suporta kundi tutulong tayo doon. Ayon sa panawagan ng liderato ng MILF at saka yung Pangulo ng Pilipinas. Nananawagan siya na suportahan sa layunin upang makamit ng tunay na kapayapaan sa atin. Mashallah. Professor? Bismillahirrahmanirrahim. Unang-una ganun din, pasalamat kami sa inyo, brother, for inviting us here to share our knowledge on this issue. Ganun din, let's give peace a chance in Mindanao. Tulad na sabi natin kanina, matagal na tayong nasa magulong sitwasyon. Pagkakataon na ito, nabigyan natin ng chance ang kapayapaan sa Mindanao. So nakikita natin ngayon, there is a big development, big growth in Philippine economy because of the situation. So sa tingin natin, ito ay hindi lang Bangsamoro people ang magbe-benefits. Even the Filipino people in Luzon, Visayas, at saka sa Mindanao. So why not supportahan natin ito lahat? So tingnan natin. Huwag muna tayo maghusga. Sa ngayon hindi pa na-implement. Titingnan, let's see what will happen in the future. Kasi sa tingin natin, kung basihan natin nung nakasulat,
kumbaga napakaganda yung agreement na pinirmahan nila. Mashallah, sukran po sa inyong dalawa at ang aking huling masasabi ay bigyan natin ng pagkakataon na tayo ay maging isang payapang bansa, bigyan natin ng pagkakataon na tayo maging isang mga mamamayan na ang gusto ay kapayapaan at pagmamahalan sa bawat isa, at yun naman ang turo ng Islam as religion of peace. So hanggang dito na lang, inshallah subhanahu wa ta'ala, ang Islam 101 at ang grupo namin sa Mercy ay magtutulong upang ma-disseminate at maiparating sa mga tao ano nangyayari sa agreement na ito. At hanggang dito na lang, ito po ang inyong host, Brother Abdul Fattah Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.